Malapit nang magbalik eskwela ang mga bata pero ang school supplies at gamit sa pag-aaral, magkano na nga ba? Mula sa Divisoria, live na magbabalita si Mobile Journal. Francis Orso mula sa Divisoria, Maynila. Francis, kumusta ang bentahan ng mga gamit pang eskwela dyan? Kaya pa ba ng bulsa? Cheryl, back to school is just around the corner kaya ngayon pa lang marami na ang pumupunta dito sa Divisoria para mamili ng gamit sa school ng mga chikiting. Ilang linggo bago ang pasukan, nagsisimula ng dumagsa ang mga namimili ng school supply sa Divisoria. Ayon sa ilang nakausap nating mga magulang, mas makakamura raw sila kung sa Divisoria mamimili kesa sa mga mall. Karaniwang per pack o bultuhan na rin sila kung bumili. Kahapon, naglabas ang Department of Trade and Industry ng price guide para sa school supplies. Ito ang magsisilbing gabay sa mga consumers na bibili ng gamit sa eskwela. Ayon sa DTI, hindi nagbago ang presyo ng halos lahat ng school supplies at stationeries na nasa 68%. 8% naman ng mga produkto ay bumaba ang presyo gaya ng ilang notebook brand tulad ng Pines at Pandayan, pati na intermediate pads at lapis. Hanggang 24% ay nakitaan ng pagtaas sa presyo. Ito naman ang ilan sa mga pangunahing gamit sa school na may price guide mula DTI at ilang presyo na sinilip natin sa Divisoria. Nandiyan ang notebook na naglalaro mula 11.80 hanggang 52 pesos, lapis na nagkakahalaga ng 11 to 17 pesos per piece at per pack from 15 to 22 pesos. Sa ballpen ay hanggang 21 pesos per piece. Sa mga pangkulay o crayons, 12 to 114 pesos, depende sa dami ng kulay at brand. Hindi rin mawawala ang mga brand na backpack from 200 sa ordinary hanggang 300 pesos kapag may cartoon characters. Dahil tag-ulan na, importante rin ang kapote. Depende rin sa size, ang presyo nito ay nasa pagitan ng 250 to 350 pesos. Nakiusap din natin ang ilan sa mga nagtitinda ng school supplies dito sa Divisoria. Ayon sa kanila, asahang tataas pa raw ang presyo ng mga kagamitan pagsapit ng ikatlong linggo ng Hulyo. Paniguradong tataas kasi ang demand at baka raw maging limitado na lang ang kanilang supply. Cheryl, sa July 29 ang nakatandang pagsisimula ng pasukan kaya pinapaalalahanan na rin ang mga magulang at estudyante na namili na habang maaga. Dagdag pa ng DTI para masigurong hindi fake ang bibilhin gamit. I-check kung may label ang produktong bibilhin ng pangalan at address ng manufacturer o importer. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso.